Sa Pilipinas at sa buong mundo, dumarami ang mga taong umaabot sa edad na 60 pataas dahil sa pagtaas ng life expectancy at mas mahusay na serbisyong medikal. Ayon sa datos ng Philippine Institute for Development Studies, inaasahang magiging aging society ang Pilipinas sa 2030, kung saan makikita na mas malaki na ang populasyon ng matatanda kaysa dati. Patunay ng tagumpay ng modernisasyon at mas mahabang buhay. Subalit, hindi lang basta numero ang pinapakita ng mga pag-aaral. May mas malalim na kwento sa likod ng bawat taong may edad 60 at pataas. Sa isang malawakang pananaliksik sa Filipino senior citizens, natuklasan na hindi lamang pisikal na kalusugan ang susi sa magandang pagtanda, kundi pati na rin ang psychological resilience at social support, ang kakayahang bumangon mula sa pagsubok at ang pakiramdam na may taong nagmamalasakit sa iyo. Ang 7 haligi na tatalakayin natin ay hindi lamang teorya. Ito ay may batayan sa Filipinong pananaliksik at pandaigdigang pananaw tungkol sa makabuluhan at masiglang pagtanda. Ang bawat isa sa 7 haligi ay magsisilbing lakas na mas matibay pa sa tradisyonal na pamilya, sapagkat nagbibigay ito ng hugis sa tunay na kalidad ng buhay. Sa halip na tingnan ang pagtanda bilang pagod na yugto, ating lilinawin na ito ay panahon ng panibagong pag-asa, pagkakilala sa sarili at muling pagbuo ng layunin. Numero 1. Kalusugang pisikal, ang unang haligi ng buhay pagkatapos ng 60. Isa sa pinakamahalagang haligi sa masigla at makabuluhang pagtanda ay kalusugang pisikal. Hindi lamang ang kawalan ng sakit, kundi pati ang aktibong pangangalaga ng katawan. Sa mga pag-aaral sa Pilipinas, tulad ng Healthy Aging Program, HAPI, na isinagawa sa mga komunidad ng matatanda, pinapakita ang mahalagang ugnayan ng nutrisyon, lifestyle at pangangalaga sa sarili bilang salik sa mabuting kalusugan. Ang pagpapanatili ng malusog na pangangatuan pagdating sa edad 60 ay nangangailangan ng regular na ehersisyo, balanseng pagkain, tamang tulog at regular na check-up. Isa sa mga nakitang epektibong paraan upang mabawasan ang disability at kakulangan sa pang-araw-araw na gawain ay ang integrasyon ng physical activity, balanced diet at preventive healthcare sa bawat araw. Hindi rin dapat maliitin ang epekto ng regular na paggalaw at simpleng ehersisyo tulad ng paglalakad, stretching, pagbike o light cardio. Lahat ito ay may positibong epekto sa sirkulasyon, lakas ng buto at pagpapababa ng panganib ng mga sakit tulad ng diabetes at hypertension. Ang pagpapanatiling aktibo ay nakakatulong din sa mas mahabang lifespan at mas mataas na quality of life. Sa kontekstong Pilipino, isinasaad ng mga komunidad na ang mga senior citizens na aktibo sa lokal na grupo, ehersisyo sa barangay gym o nagbibigay ng oras sa pag-aalaga ng hardin at paglalakad-lakad sa umaga ay mas malakas at mas kontento kaysa sa mga walang ginagawa na lamang sa bahay. Ang pagtutok sa kalusugan ay hindi natatapos sa 60. Sa halip, ito ay simula ng mas malalim na pag-aalaga sa sarili bilang kapangyarihan upang magpatuloy na mabuhay ng masigla at may saysay. Ikalawang haligi, kalusugang pangkaisipan. Lakasan ang isip, buhay ay lalong yaman. Ang pangalawang haligi ay kalusugang pangkaisipan na kasing importante ng pisikal na kalusugan. Sa mga Pilipino seniors, ipinakita ng pag-aaral na ang psychological resilience, ang kakayahang mag-bounce back mula sa stress at mga pagsubok, ay isa sa pinakamalaking tagahula ng subjective well-being o kung gaano sila nasisiyahan sa kanilang buhay. Ang pagtanda ay hindi laging madali. Maraming seniors ang nakakaranas ng pagkawala ng kapartner, pagreretiro, pagbaba ng kita, o pakiramdam ng pagiging hindi ganong kailanan. Sa isang pag-aaral ukol sa stress at depresyon ng mga matatanda sa rural na Pilipinas, napag-alaman na ang mga paraan ng stress relief tulad ng regular na pagkain, pag-eehersisyo, pagdarasal at pakikipag-ugnayan ay malaki ang epekto sa pagbaba ng depresyon. Bukod dito, ang stigma laban sa mental health ay isa pang hamon sa pagtanda. Ayon sa WHO, ang mga issue ng mental health ay madalas na hindi natutugunan sa mga matatanda dahil sa takot, stigma at kakulangan sa serbisyo.
Ang halaga ng pagkakaroon ng isang malusog na isip ay hindi matatawaran. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mas malalim na relasyon, pagiging mas positibo sa buhay, at pagkakaroon ng kakayahan na harapin ang mga hamon ng may pag-asa. Maraming seniors ang nakakatagpo ng bagong layunin sa pamamagitan ng pag-aaral, volunteer work o simpleng pagtutok sa mga libangan na nagbibigay saysay sa araw-araw na buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlong haligi, social support at pakikipag-ugnayan. Hindi ka nag-iisa. Isa sa pinakamahalagang haligi ng masiglang pagtanda ay ang social support, ang pagkakaroon ng tunay at matibay na koneksyon sa pamilya, kaibigan, komunidad at iba pang network ng tao. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang pakikipag-ugnayan sa iba ay hindi lamang nagbibigay ng emosyonal na kasiyahan, kundi direktang nakakaapekto sa kalusugan ng isip at katawan ng matatanda. Halimbawa, isang pananaliksik sa Metro Manila hinggil sa resiliency ng mga nakakatanda ang nagpakita na ang mas malakas na social support ay kaakibat ng mas mataas na mental resilience, mas mababang panganib ng depresyon at mas mababang posibilidad ng social isolation o pakiramdam ng pag-iisa. Sa madaling salita, ang mga matatandang may matibay na network ng suporta ay mas handa sa stress at mas positibo ang pananaw sa buhay. Sa Pilipinas, bahagi talaga ng kultura ang pamilya at pakikipag-ugnayan. Kahit na may pagbabago sa modernong lipunan, ang pagtulong sa isa't isa, ang pagbisita sa lola at lolo, at ang pagsasama-sama sa mga pista at selebrasyon ay nagbibigay hindi lamang ng kaligayahan, kundi ng pakiramdam na may halaga at layunin sa buhay. Ayon sa socio-emotional selectivity theory, habang tumatanda ang tao, mas binibigyang halaga nila ang mga relasyong nagbibigay ng kasiyahan at emosyonal na suporta. Mas pinipili nilang palibutan ng sarili ng mga taong nagdadala ng positibong koneksyon at tunay na pagmamalasakit. Hindi lamang pamilya ang nagiging pinagmumulan ng suporta, ang mga lokal na samahan, grupo ng senior citizens, volunteer activities at mga aktibidad sa barangay ay nagbibigay ng social engagement at pakiramdam ng pagiging kabilang na kritikal para sa mental, emosyonal at kahit pisikal na kalusugan. Ayon sa mga global studies, ang aktibong pakikilahok sa komunidad ay nakakatulong sa pagpigil ng cognitive decline at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng matatanda. Kaya't sa bawat tawag, pagbisita o simpleng pag-upo at pakikipagkwentuhan, hindi lamang kasiyahan ang naibibigay mo sa iyong sarili, kundi pinapalakas mo rin ang iyong katawan at isip para sa mas matibay at mas masayang pagtanda. Ika-4 na haligi, pagkakaroon ng layunin, ang baga ng buhay pagkatapos ng 60. Isa sa pinakamakapangyarihang haligi sa pagtanda ay ang pagkakaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Sa mga pag-aaral sa Pilipinas, lalo na sa mga senior citizens sa Quezon City at Davao, natuklasan na ang mga matatanda na may malinaw na layunin tulad ng volunteer work, pagtuturo sa komunidad o pangangalaga sa mga apo ay mas maligaya, mas malusog at mas mahaba ang buhay kumpara sa mga walang malinaw na direksyon. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ang layunin ay hindi lamang trabaho o kita. Maaari itong maging simpleng araw-araw na gawain na nagbibigay ng pakiramdam ng kapakinabangan at fulfillment. Halimbawa, maraming senior sa probinsya ang bumuo ng community garden, nagtuturo ng tradisyonal na sining o musika sa kabataan at nakikilahok sa mga proyekto ng barangay. Ang mga gawaing ito ay nagbibigay ng sense of accomplishment at belonging na napatunayang nagpapababa ng stress hormone at nagpapalakas ng immune system. Sa kultura ng Pilipino, malaki ang papel ng bayanihan at pakikipagtulungan. Ang pagkakaroon ng layunin ay nakakatulong sa seniors na manatiling aktibo hindi lamang sa sarili kundi pati sa komunidad. Ang pag-aaral mula sa Ateneo Center for Social Policy and Public Affairs ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng socially meaningful roles ay direktang kaugnay sa mas mataas na life satisfaction at mas mababang panganib ng depresyon.
Higit pa rito, ang layunin ay nagtuturo sa mga matatanda na harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may lakas at positibong pananaw. Ang pagkakaroon ng reason to wake up in the morning ay mas mahalaga kaysa gamot o nutrisyon lamang sa pagtataguyod ng aktibong pagtanda. Sa bawat maliit o malaking layunin, ang senior ay nakakaduo ng mental, emosyonal at sosyal na lakas na higit pa sa pisikal na kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikalimang haligi, pinansyal na kaligtasan. Ang haliging nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Ang panglimang haligi ay pinansyal na kaligtasan, isang aspeto na madalas nakakaligtaan ngunit napakahalaga sa pagtanda. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking porsyento ng senior citizens ang umaasa lamang sa pensyon o tulong mula sa pamilya. Ang kawalan ng sapat na pinagkukunan ng kita ay nagdudulot ng stress, anxiety at minsan ay depresyon na nakakaapekto sa kalusugan at kalidad ng buhay. psa.gov.ph. Pinapakita rin ng pananaliksik na ang financial literacy sa mga matatanda ay may direktang ugnayan sa mas mahabang buhay at mas mabuting health outcomes. Ang simpleng kaalaman sa tamang budgeting, investments at pag-iwas sa scams ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip na mahalaga sa psychological resilience. Sa isang pag-aaral sa senior citizens sa Cebu, ang mga aktibong nagpaplano ng kanilang finances ay mas kontento, mas malakas ang loob at mas aktibo sa komunidad kumpara sa mga hindi handa sa pinansyal na aspeto. Ang kaligtasan sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kakayahang bumili ng masustansyang pagkain, makapagpagamot ng sakit, makapaglakbay o makipag-ugnayan sa pamilya at maipagpatuloy ang mga hilig o proyekto na nagbibigay ng layunin sa buhay. Sa kontekstong Pilipino, marami sa ating seniors ang pinapahalagahan ang kakayahang makatulong sa anak at apo, kaya't ang financial security ay nagdudulot ng sense of pride at fulfillment. Kapag maayos ang pinansyal na kaligtasan, nababawasan ang stress, tumataas ang mental at emosyonal na kalusugan at mas nagiging handa ang senior na harapin ang hamon ng pagtanda ng may dignidad at kapayapaan. Sa madaling salita, ito ay pundasyon ng buhay na nagbibigay ng stability at kasiguraduhan sa bawat araw. Ika-6 na haligi, edukasyon at patuloy na pag-unlad. Ang haligi ng isip at kakayahan. Hindi natatapos ang pagtanda sa pagreretiro o edad 60. Ang pang-6 na haligi ay ang edukasyon at patuloy na pag-unlad na nagpapatibay sa isip at nagbibigay ng kasiyahan sa buhay. Ang mga Filipino seniors na patuloy na nag-aaral, nagbabasa o natututo ng bagong kasanayan ay mas malusog sa isip at mas positibo ang pananaw sa pagtanda. Sa Pilipinas, maraming komunidad ang nagtataguyod ng mga Senior Citizens Learning Programs kung saan ang matatanda ay natututo ng ICT skills, entrepreneurship o tradisyonal na sining tulad ng paghahabi, musika at pagluluto. Ang patuloy na pag-aaral ay hindi lamang nakakapagpanatili ng cognitive function, kundi nagbibigay din ng social engagement at bagong layunin. Ang lifelong learning ay napatunayang nakakapagbabagal sa cognitive decline, nagpapabuti sa memory at nagpapalakas ng kakayahang mag-adapt sa bagong teknolohiya at lipunan. Ang patuloy na edukasyon ay nagbibigay rin ng empowerment. Nakakaramdam ang seniors na may kakayahan pa rin silang makipagsabayan sa modernong mundo, makibahagi sa desisyon sa pamilya at makapagbigay ng ambag sa komunidad. Sa kabuuan, ang edukasyon at personal development ay nagiging daan upang manatiling buhay ang isip, masigla ang katawan, at mas maligaya ang puso. Sa halip na tingnan ng pagtanda bilang panahon ng paghina, ang haligi na ito ay nagpapaalala na laging may puwegang para sa bagong kaalaman at paglago. Ika-7 haligi, pagsasabuhay ng kabutihang panlahat, ang haligi ng diwa at kalooban.
Ang huling haligi ay ang pagsasabuhay ng kabutihang panlahat, ang pagkakaroon ng malasakit sa iba at pagbibigay ng halaga sa kapwa. Sa mga pag-aaral sa Filipino senior citizens, ang pagtulong sa komunidad, pagiging volunteer at pagkikilahok sa simbahan o barangay projects ay nauugnay sa mas mataas na life satisfaction at mas mababang stress. ScienceDirect.com. Kapag ang senior ay naglilingkod sa iba, nararamdaman nila ang sense of purpose, nakakatanggap ng appreciation at mas nakakaramdam ng fulfillment sa kanilang buhay. Sa kontekstong Pilipino, ang kultura ng bayanihan at pakikipagkapwa-tao ay lumalalim sa pagtanda. Ang pagtulong sa mga bata, kapwa senior at komunidad ay nagiging pinagmumulan ng kaligayahan at inspirasyon. Higit sa lahat, ang kabutihang panlahat ay nagiging mental at emotional anchor ng senior. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa kapwa ay nakakatulong sa mental resilience, nagpapababa ng depresyon at nagbibigay ng mas mataas na sense of belonging. Sa ganitong paraan, ang pagtanda ay hindi nagtatapos sa sariling pangangailanan, kundi lumalawak upang maging bahagi ng mas malaking komunidad at makapag-iwan ng pamana. Ang pangwakas na kaisipan. Pagkatapos ng 60, hindi tapos ang buhay. Nagsisimula ang tunay na paglago. Ang 7 haligi, kalusugang pisikal, kalusugang pangkaisipan, social support, layunin sa buhay, pinansyal na kaligtasan, edukasyon at patuloy na pag-unlad at pagsasabuhay ng kabutihang panlahat ay higit pa sa suporta ng pamilya. Ayon sa mga pag-aaral sa geriatrics at social science, ang mga haliging ito ay may direktang epekto sa haba at kalidad ng buhay. Ang malusog na katawan at isipan ay nagpapababa ng panganib ng chronic diseases at depresyon. Ang matibay na koneksyon sa pamilya at komunidad ay nagpapalakas ng emosyonal na resilience, at ang malinaw na layunin sa buhay ay nauugnay sa mas mataas na well-being at mas mababang mortality risk. Sa Pilipinas, maraming senior ang nakakatuklas ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng mga haliging ito. Ang ilan ay nagbabalik sa edukasyon, nagsisimula ng maliit na negosyo o naglilingkod sa komunidad na nagiging inspirasyon sa pamilya at kapwa. Ang pagtanda sa ganitong pananaw ay hindi katapusan. Ito ay pagkakataon para sa muling pagtuklas ng sarili, paglago at pag-iiwan ng pamana. Ang mensahe ay malinaw, kahit anong edad, hindi ka nag-iisa. Sa pamamagitan ng 7 haligi, may direksyon, lakas at saysay ang bawat araw. Alagaan ang katawan at isipan, palawakin ang koneksyon at patuloy na maglingkod sa iba. Sa ganitong paraan ang pagtanda ay nagiging mas makulay, makabuluhan at matibay, higit pa sa kahit anong pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumamaan ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.